Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Ngayon ay February 18, 2024 at ang oras ay siguro mga 10 o'clock na. Sorry kasi yung relo ko hindi ko dala. Okay. Anyway, una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na direksyon ng daigdig from the north, east, west, south at maraming salamat sa elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Okay. Mga mahal kong mga kapatid, kumusta ang bawat isa sa atin? Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Sa umagang ito, mga kapatid, siguro maraming nagtataka sa inyo bakit hindi ako, wala akong mga vlog itong mga nakaraan sapagkat ang inyong abang lingkod ay busy, no? Kung nakita ninyo yung iba kong vlog yung kagahapon, that is the part, actually part na lang yon ng pagpapahinga ng aba ninyong lingkod. Yung maglakad-lakad ako sa gitna ng mga sagingan, no? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, mga mahal kong kapatid, katulad ng sinasabi ko sa inyo, noon pa man ay sinasabi ko sa inyo na laging maghanda sapagkat kung maraming naganap noong 2023, mas maraming magaganap itong 2024. Okay? So, umagang ito, meron ako ibabahagi sa inyo, pinababahagi. Sapagkat, katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi naman ho basta-basta nagbabahagi ang aba ninyong lingkod without the leadings of the Holy Spirit. Okay? Kasi, ang mahalaga dito, ang sa akin, anuman ang pinapaganap sa akin ay hanggang doon lang ako. At hindi ko pwedeng saklawan ang mga bagay na hindi ko saklaw. Kasi anuman ang pinagkaloob, may pinagkaloob man ng karunungan o kapangyarihan, ang sino man sa atin, tandaan natin lahat yan ay may limitasyon. Kaya gamitin natin sa nararapat, higit sa lahat, gamitin natin yan para sa ikakaluwalhati, ikakadakila, ikakapuri, ikakapasalamat, at ang ating itataas ay ang nagsugo, ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang pinakadakilang lumalang, at hindi ang ating mga sarili. Okay. Mga mahal kong kapatid, sa umagang ito, marami na namang nagaganap, no? Mayroon akong napanood itong mga isda, tapos itong bago yung parang nag-ulan ng ice, no? Yellow, no? Yellow, no? Bisaya. Ice na lang para maliwanag, okay? So, maraming mga kaganapan, tapos naglabasan ito bago lang yung mga ahas, naglabasan. Ang tanong kasi doon is bakit, no? Bakit nagaganap ito ngayon? Katulad ng sinasabi ko, ako po ay nagpapaalala yung ginagawa ko. Okay, hindi po ako nanguhula kasi lahat ng mga yan ay mga nakapropesiya na. Ang ginagampanan ko na lang ay pagpapaalala. Diba sa mga last video ko, sabi ko, magsipaghanda ang lahat dahil maraming mga iba't ibang uri ng nilalang na maglalabasan. So, this is it mga kapatid, no? At lahat ng ito is part, no? Na papalapit ang tunay na implementation. Actually, ang aba ninyong lingkod, tumahimik ito. Sapagkat ano ba ang sinasabi ko? Lahat ng mga pinag-uusapan, ang kasagutan lang yan ay isang tuldok lamang, no? Sa isang tuldok lamang, doon magkakaalaman ang bawat isa sa atin, no? Kasi hanggang ngayon, maraming nagtalo-talo dahil sa mga sugo-sugo na yan. Ang importante kasi sa atin, no, ay makasunod tayo sa kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan. At lagi kong binabahagi sa inyo ang isang senaryo sa panahon, no, ni Jesus, no? Actually,
ang alam ko na talagang Jesus Emmanuel. No, but this time, wag na natin pag-anuhan yan. Meron ako ibabahagi sa inyo sa Christian sa Christian Bible, matatagpuan ito sa Hebreo chapter 10, no? Chapter 10 verse 9, at ito ay may kinalaman sa mga pananampalataya natin. Uulitin ko, Hebreo chapter 10 verse 9, no? Basahin niyo yan. Ito ay may kinalaman sa pananampalataya. Okay, bakit kaya pananampalataya ang pinapabahagi? Sapagkat marami pong tumalikod ngayon sa kanilang mga misyon. Maraming nagmisyon, maraming sa madaling salita, marami naman ang gumanap, ngunit marami ang tumalikod, hindi nakatiis. Bakit? Ayan yung kagutom, no? Kaya nga, ano ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng tao sa Diyos? Kapighatian, kabiguan, kamatayan, no? Kagutom, nasa Book of Prophecy lahat yan, no? Hindi naman sa sinabing tumalikod siguro, ngunit mas priority ang mga material na bagay. So, paalala ko lang sa mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan always balance, no? Hindi pwedeng puro material, hindi rin pwedeng puro spiritual, kailangan balance yan para makasurvive tayo. But, nakakalungkot lang dahil yung iba ay sa gutom, no? Sino bang hindi nagugutom sa atin? Kailangan talagang magtrabaho. Kaya lang yung iba, tuluyan na nilang iniwan ang kanilang mga misyon, or else, no? Bakit hindi nakasurvive? Bakit hindi nakapagpatuloy? Tanungin ang bawat sarili kung yung mission ba na sinasabi ng bawat isa sa mga sarili ay nasa katotohanan ba? No? Mga mahal kong kapatid, itong mga nangyayari sa atin ngayon, matibay. Lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Laban ng bawat isa ito. Lalo na pagdating ng pananampalataya para sa kaligtasan nating lahat sa ating mga sarili. Okay, uulitin ko, Hebrews chapter 10 verse 9, basahin nyo yan. Regarding sa may mga pananampalataya. Okay? Basahin ko kasi yung iba, I know that ang yung iba walang Bible. Okay, medyo bilis-bilisan ko lang konti. Okay, Hebrew chapter 10 verse 10 verse 19. No? May pamagat itong lumapit tayo sa Diyos. Okay. This is it. Number 19, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang magkapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo, no? Na nakalagay dito. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. No? Ito ba yon? Sorry ha? No, sorry. I'm so sorry mga kapatid, no? Ipagpauman ninyo. Hebrews chapter 11 pala, sorry. Hebrews chapter 11 verse 1 hanggang saan ba ito? No? Hebrews chapter 11 pala ito. Ito may pamagat tungkol sa pananampalataya. Sorry. Okay, sinabi dito sa chapter 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, makinig kayo ha, kasi regarding ito sa pananampalataya at malaki ang impact nito, no? Na ano man ang mangyari sa ating kapaligiran, no? Ay hindi kayo mapanghinaan ng loob, no? Ito yung sinasabi ko, pakakainin ko kayo ng vitamins, no? Vitamins ito ng spirit natin, no? Okay, number 2. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Number 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Napaka-importante ang pananampalataya. Bakit kaya ito ang pinababahagi tungkol sa pananampalataya?
marami na ang nanlamig sa pananampalataya. Marami na ang tumalikod, kaya ang aba ninyong lingkod, pinamiminsahian na ito ay ibabahagi sa inyong lahat. Regarding sa pananampalataya, alalahanin natin ang magtiis hanggang wakas at natiling tapat sa kanilang mga tungkulin ay siyang makakatanggap ng gantimpalang biyaya mula sa pinakadiyos ng kaliwanagan. Okay, number 6. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. No? Okay, bakit ito? No? Ito ay may kinalaman dito sa mga commodities. Ipagpaumanhin niyo, pero ito ang pinabahagi, ito ang guide, ito ang leading ng spirit, no? Handog. Pero bakit ngayon sa dami ng pinag-uusapan ng mga bagay-bagay, ng mga kayamanan, mga kung sino-sino, mga nagpakilalang mga anak ni Pilato, mga kung ano-ano pa. But why? Hanggang ngayon, no? Sapagkat inuuna, hindi ko kayo hinahatulan, no? Ngunit ang karamihan ay inuuna ang sarili, lalo na inuuna ang sarili na ihayag at makilala sa buong mundo at hindi ang nagsugo sa kanila. Okay, kaya nga nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, kahit patay na ay nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Number 5, dahil sa pananampalataya, ito na. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Tingnan ninyo ha, makinig kayo. Mamaya explain ko ito. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya, no? Sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya na may Diyos at siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Okay, maganda itong message nito regarding sa pananampalataya kasi marami na ang nanlamig, no? Marami na ang lamig at itong mga pangyayari ngayon, kaya konting mga bagay-bagay lang na nangyayari sa ating paligid. Yung ibang tao ay hindi na alam ang gagawin at kung ano yung marinig lang, madali silang may scam ng mga scammer ng mga kaluluwa. No? Oy, take note ha. Silidimin lang to. No? Mag-ingat sa mga scammer ng kaluluwa. Ano itong mga scammer ng kaluluwa? Ito yung mga gumaganap na ang kanilang mga sarili ang dinideklara that I am, that I am, that I am, that I am. Ako ang makakapagbigay sa inyo ng magandang buhay. Ako ang makakapagbigay sa inyo ng gano'n. Tapos, laging minamindset sa utak ng tao, tatanggap ng mga biyaya. Tapos, hindi na magtatrabaho. No? Hindi na tayo manalangin sa Panginoon dahil nandiyan na lahat. No? So, hindi gano'n. Kaya mag-ingat mga mahal kapatid at mag-ingat. Mag-ingat kayo ha kasi hindi lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa atin at hindi lahat ng magagandang bagay na nakikita natin sa ating mga mata ayun ay nakakabuti sa atin, bagkus may mga bagay na mabubuti para sa atin, ngunit ito na pala ay nakakapagpahamak ng ating pananampalataya sa ating mga sarili sa Diyos. Why? No? Kasi mag-ingat lang, no? Ingatan ang bawat mga sarili natin na hindi ang ibang mga bagay ang ating anong tawag yun? Mas ating pinaniwalaan. Ibig kong sabihin, may mga bagay, akala natin ito na yan ay maganda kasi nakakahaon tayo, nakakasurvive tayo. Pero parang panahon nila Adan at saka ni Eva, di ba? Na yung sinasabi nilang yung tungkol sa apple na yan, whatsoever it is. For me, ang apple na pinag-usapan dyan ay ang karunungan, no? Kasi po, ganito yun may mga bagay sa panahon ngayon na akala natin ay nakakabuti sa atin, no? Ngunit subalit datapat, yun ang makapagpahamak ng ating mga sarili sa ating relasyon, sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi na mamalayan ng tao
na yung mga magagandang bagay kuno na kanilang natatamo, nakukuha, ay yun ang dahilan para ang kanilang relasyon sa Diyos ay masisira. No? Sasampulan ko kayo niyan. Marami ang nagtitreasures ngayon. No? Yung iba, akala nila nakuha nila, pero anong nangyari? Nagkaroon sila ng mga sakit. Nagkaroon ng hindi inaasahang mga pangyayari. May magawa ba ang inyong kayamanan? May magagawa ba? Makakaligtas ba ng inyong mga kaluluwa ang inyong mga paglalamang sa inyong mga kapwa? No? May magagawa ba ang mga yan? To make the story short, no? Ang tunay kasi na biyaya ng pinakadiyos ng kaliwanagan ay yung wala tayong kontento tayo, no? At ang mahalaga ay ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ano't anuman ay siya ang ating pupurihin at pasasalamat. Kailan ka magpapasalamat? Kailan mo siya bigyan ng kapurihan? Yung time na mayroon ka lang, tapos yung dumating yung punto na nasa point ka ng walang-wala ka, nawalan ka, ay manghihina ka, at lalong higit sa lahat ay tumalikod ka. Mga kapatid, delikado yan. Okay, number 5. Okay, sorry. Nandito tayo sa number 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit, no, hindi niya nakikita. So, ang aba ninyong lingkod, hindi ko kinukonsidered, no? Basta kinukonsidered ang mga sarili ko na isa ako sa mga propeta, isa ako sa mga ganito, ganyan. Instead, anuman ang ipinagkaloob ng karunungan base sa leadings ng Holy Spirit, binabahagi ko sa inyo yan dahil yan ang ibinigay sa akin tungkulin, at higit sa lahat, maipaabot ko sa inyo ng higit sa lahat ang ating dadakilain, pupurihin, luluwalatiin. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Marami kasi ngayon na mga, but real talk tayo. Marami din ngayon ang mga sinugo na sasabihin nila sila ay mga sinugo, mga anointed son, kung ano-ano pa. Pero ang kanilang mga sarili, ang kanilang itinataas sa halip na ang nagsugo sa kanila. Okay, ipagpatuloy natin. Maganda itong tungkol sa pananampalataya. Ito ay pinababahagi sapagkat marami ang nanlamig. Ang aba ninyong lingkod, may mga bagay akong ginagawa. Kasi katulad ng sinasabi ko, pagdating ng kaduluduluhan na talagang this is the moment, no? Kasi ang tunay na gera ngayon ay yung kagutom na kailanman ay hindi pa nangyayari. Sa kasaysayan ng daigdig, mababasa nyo yan sa Book of Revelation. So, sino ang tatayo sa ating lahat para mabigyan natin ng lakas, no? Higit sa lahat, lakas ng espiritual, no? Kasi ito tapatan tayo, maraming gumanap, no? Iba't ibang mga organization, ito may kinalaman sa spiritual. Ngunit subalit datapwat, ano ang nangyari sa mga grupo? Nag-aaway-away, naglilibakan, nagbabanatan. Ngayon, kung nandyan ang espiritu o ang pinakadiyos ng kaliwanagan, no? Hindi dapat ganun ang mangyari. Instead, to spread the love, no? Ang aba ninyong lingkod ay wala pong organisasyon, any foundations, no? Itong pananahimik ko ng mga ilang weeks ay hindi nangangahulugan that ang inyong abang lingkod ay naghappy-happy. Instead, mayroong pinaghahandaan sa hinaharap, no? May pinaghahandaan ang aba ninyong lingkod at malaki ang impact niyan nang maibalik ang tunay na mahalika kingdom of God, the Sulu Empire, at ang mga descendants ng the real Sultanate of Sulu at itong mga iba nating mga kapatiran na tunay nga namang mga descendants. Dahil pangako ng Diyos yan, ibabalik ko lahat ng kayamanan, matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga kanunuan. At hindi lang ito tumutukoy, no, sa mga commodities na kayamanan, ngunit subalit datapat
kayamanang espiritual yan, kayamanan yan ng karunungan, sapagkat ang karunungan na yan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, yang karunungan na yan ay magliligtas ng kapahamakan sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, number 11, dahil sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak, ito'y may kinalaman pa rin sa pananampalataya. Lahat ay tungkol sa pananampalataya. So, at this time, mga mahal kong kapatid, asahan nating lahat, no? Marami ang nanindig ang balahibo ko. Marami ang magaganap, mga mahal kong kapatid, marami. No? Hindi nyo ba napapansin kung bakit sa social media ay naglalabasa na, no? Na magtaka yung iba, no? Yung mga baybayin, yung mga baybay ba ng mga dagat ba na yung mga isda diyan? Hala, siguro hindi lang siguro, ang akin lang masuggest sa inyo, himuon na ninyong uban o bulad. Ibig sabihin, gawin ninyong tuyo yung iba, no? Dahil sa oras ng kagutom, ito ba yung sinasabi ko sa inyo, no? Na yung iba enjoy, wag ninyong ipagdamot yan, mga mahal kong kapatid. Yung mga isda na yan, gawin ninyong tuyo yan o unsa man ang dapat yan, at wag ninyong ipagdamot yan, no? Ang iba enjoy, but the real message niyan, no, ay mayroong pinamiminsahin yan. At sinasabi ko na ito sa inyo, no, oras ng kasi mayroon talagang kahaharapin na gutom. Bakit nangyayari ito? Sa kabila ng mga kaguluhan, ng mga release, mga kayamanan, iyan ay may kinalaman yan sa 666. Mag-ingat sa mga bagay na may tatak na yan. Actually, yan naman kasi ay biyaya yan, ngunit subalit datapwat. Kaya nga ang sinabi ng Book of Revelation, kailangan ang tamang karunungan dyan sa mga commodities na yan. Dahil ang mga commodities na pinagkakaguluhan ninyo ng mga kayamanan na yan, no, ay sukatan niya ng ating mga kaluluwa, ang ating mga pananampalataya, ang mga nanatiling nagtiis at nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin. Yan ang makakatanggap ng biyaya. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Alam ninyo tungkol sa pananampalataya na yan, bilang aba ninyong lingkod, hindi lang ito tumutukoy sa nasabi ko sa inyo ng mga nakaraan. Nangyari, mga kapatid, alam nyo yan. At this time, no? At this time ay katulad ng sinasabi ko, 2024 ay malaki ang epidemya, no? Epidemya, at maraming salamat sa mahal nating kapatid. Meron tayong isang kapatid, no, na nag-share siya sa akin na natutuwa siya sapagkat naihayag ko ito. So pinahanda na rin sa kanila ang na yan, yung gamot na yan, no? Dumating man ang panahon na yan, at ipagpaumanhin ninyo ang aba ninyong lingkod kung nagkulang ako sa aking tungkulin. Dahil sa dami ng aking ginagawa, iniisip ko rin ang sarili kong pamilya, ang aking mga anak. Kaya minsan may mga bagay na hindi ko agad dahil mag-isa lang ang aba ninyong kapatid, no? Nagpasalamat lang ako sa Panginoon dahil binigyan din niya ako ng makakasama na nakakatulong at hindi nakakasagabal, kapatid, no? Sapagkat kailangan mapagtagumpayan natin ang laban, no? Laban ng bawat isa, kasi ito yung moment na ang ating mga sarili ay kailangan nating suriin ng maigi. Dahil may iba, sorry but real talk tayo, no? Mayroong iba na nagmimisyon pero tuluyan ng nawasak ang kanilang pamilya dahil napabayaan nila ang kanilang pamilya. Ngunit subalit datapat, sana maunawaan ninyo na nung unang panahon yung ating mga propeta ay hindi naman ganyan, no? Na nawasak ang kanilang pamilya. Sa halip,
dapat makinig ang kanilang pamilya at sa halip, no, ay huwag tayong lumingon sa kaliwa sa kanan. Straight lang tayo mga mahal kong kapatid. Alam nyo ba, ito shares ko sa inyo ha. Dito sa bahay ko, I have a visitor, no? Saksi siya, witness siya kung ano nangyari. For the first time of my life, nakita nyo yon, sandali lang. Ayan. Nakita nyo yung dulo na yan, ayan, yung portion na yan, ayan, nakita nyo yan. Alas 6 ng gabi, nandito ako, kasama ko yung actually bilas kung tawagin. Nagtataka ako kasi iba, purihin ang nagsugo, naiiyak ako at saka nanindig yung balahibo ko. Ibang klaseng pangyayari na yon, alam nyo kung bakit? Hindi ko alam na merong paniki. Take note ha, for the first time of my life, no? Merong paniki dyan. Tapos, na-sight ko lang siya kasi parang yung mata niya parang ang tapang, no? Maya-maya niliparan niya ako, gusto niya akong atakihin. Pero purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa ipinagkaloob ng karunungan. Karunungan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kasi nung aatakihin na niya ko, ang bilis, nakailag ang inyong abang kapatid, no? Ang inyong abang lingkod, maya-maya bumalik na naman siya. Tapos nakita ko yung kanyang mga pakpak, parang kakain, nanitig balahibo ko. Parang kakaiba, parang ang tapang, parang ang talas. Nakailag ulit ang kapatid niyo. Kaya, binulungan ko siya, dinasalan ko siya. Believe me or not, sa dasal na yon, nakita ko siya para ba, kumbaga sa Bisaya, nalipong. Nalipong siya hanggat nabangga siya sa pader kay hindi niya alam kung saan siya lalabas. Hanggang dinasalan ko siya ng dinasalan. Doon nasaksihan ng aking bilas. Ang sabi ko sa kanya, ano man ang nakita mo. Nagpasalamat ako at tinataas ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil sa kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa aba ninyong lingkod. Sapagkat hindi ko alam kung ano ang pakay. Kasi alam niyo laban ng spiritual ito, no? Ang inyong abang kapatid ay maraming nabangga, maraming kinalaban na mga huwad. Bakit? Yung mga nagsasabi sa aking huwad, kayo ang mga huwad at mga scammer ng kaluluwa dahil naghahayag kayo, ngunit subalit datapwat ang inyong mga sarili ang inyong itinataas sa halip na ang nagsugo sa inyo. No? So that time na yon, ito share ko lang ha. Nagulat ako. 2 araw, halos wala akong lakas. Halos wala akong lakas. Halos matumba ako. Inaano ko lang kasi, katulad ng sinasabi ko, material plus spiritual equals balance. Hindi naman ako nagutom, pero sabi ko baka sa sobrang pagod, no, sa sobrang maraming iniisip, no, kaya bumigay yung katawan ko nung nakarang araw. 2 days yan mga kapatid, ngunit subalit natapat, no? Nakaramdam ako at may bumulong sa akin, no? Lidimin, lumaban ka. At naalala ko ang training ng Kuya Emmanuel ko. Darating ang panahon na kung kinakailangan, no? Lumaban ka at ibigay mo ang nararapat sa kanila. Alam nyo kung ano nangyari sa akin? Pagdating ng material, walang problema, no? Pagdating ng spiritual, this is it. Ginawa ko ng abot ng aking makakaya, sa madaling salita, ang aba ninyong lingkod, no, ang nagamot sa sarili at nasaksihan niya ng aking partner kung paano ako lumaban dahil labanan talaga, meron at meron talaga. Kaya sa lahat ng mga gumaganap, mag-ingat kayo dahil kapag inggit na ang nangibabaw ng ibang kapwa ninyo, sinisigurado ko yan, gagawa at gagawa yan ng paraan para ikaw ay kanilang wasakin at sirain. So, to make the story short, nagritual ang inyong abang lingkod. Nasaksihan niya ng inyong, ng partner ng aba ninyong lingkod, no? So, palibasa kasi siya ay Muslim, ako sabihin man natin nagbalik Islam. Ngunit ang sinabi ko sa kanya, no? Ma-Muslim or Christian, ang mahalaga dito kung paano tayo sumunod sa kalooban ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Una at higit sa lahat,
Siya ang ating purihin at hindi ang ating mga sarili. So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. To make the story short, that time na yon, no? That time na yon, no? Nangibabaw ang kapangyarihan kasi kapangyarihan ng pinakadiyos ng kaliwanagan kasi hindi niya pababayaan ang kanyang mga lingkod. Basta ang pananampalataya mo ay huwag kang magduda. Kaya sa lahat ng mga kapatid na nagmimisyon, alam ko, batid ko na marami kayong naranasan, no? Maraming naranasan na kahirapan, pang-aapi, panlilibak, pagdurog, ngunit subalit datapwat. Ingatan ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa atin na hindi tayo mai-scam. Hindi tayo mai-scam ng mga scammer ng mga kaluluwa. Take note ha, hindi lahat ng mga, marami din ngayon, no? Baka sabihin yung lidimin, saan kami papunta dito? Hindi na namin alam, no? Kailangan namin, kaya doon kami, no? Ngunit subalit datapwat, alalahanin ninyo ang tunay na karunungan, ang tunay na kayamanan ngayon na pinag-uusapan na dapat nating matamo ay ang kayamanan ng karunungan. Na higit sa lahat mapag-ingatan ang mga sarili na hindi mai-scam ang ating mga sarili, ang ating mga pananampalataya, no? Marami na ang naubos ang kanilang oras dahil sa mga commodities na yan, ngunit subalit datapwat. Kumusta kapatid ang ating relasyon sa pinakadakilang lumalang sa atin? Kumusta? No? Kaya nawa itong pagkakataon natin ay magbulay-bulay tayo sa kabila ng kayamanan na pinag-uusapan ng mga commodities na yan. Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? O baka naman nagkulang ka na, kapatid, no? Nasa halip, no? Sa loob ng isang linggo, isang araw nga lang binigay o hiningi ng Panginoon ang pinakadakilang lumalang sa atin ay nagkulang ka pa. Habang nandun ka sa loob ng simbahan, ang iba dyan habang nagwawali o habang nagdadakdak ang inyong mga naglilingkod, pastor man yan, may imam man yan. So, kayo, ang mga utak ninyo na matapos na agad dahil ang commodities, ang iba kahit nasa loob ng simbahan, habang nagngangawa ang inyong mga pastor dyan, hala, sigig chat, no? Nagmamadali, no? Kaya, araw man ng linggo ngayon, masabado man, malinggo man, o whatsoever dyan, concentrate tayo, no? Pag-ibigbigyan natin ng tamang panahon, no? Kaya nga sinasabi dyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayan. Laging unahin ang kanyang kaharian, no? Ito yung kaharian na ipaghari natin ang ating Panginoon sa ating mga puso, no? Minsan makaka-encounter tayo ng mga tao na kahit masakit na, kailangan mong tiisin. Ngunit, subalit datapwat, no? Ang lahat ng mga bagay ay may tamang kapanahunan. At sa kapanahunan ngayon, tandaan ninyo na hindi babalik si Kristo, no? Sa mga Christian ito ha, para sa pag-ibig at sa mga mabubuting tao. Ngunit siya ay paparito muli para sa mga masasama at hindi pag-ibig ang kanyang dala kung hindi tabak, no? Kaya sa pamamagitan ng ganyan, doon, no? Mayroong tinatawag na paghihiwalay ng tupa at kambing, mga mahal kong kapatid. Pagsikapan ang bawat isa, ma-Christian ka man, ma-Muslim ka man, ano man ang inyong pananampalataya, ay mapabilang kayo sa tupa,
no? Mapabilang kayo sa tupa, mapabilang tayong lahat sa tupa. Ngunit subalit datapwat, hindi rin natin dapat husgahan ang mga kambing dahil walang ibang pwedeng maghusgan yan kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Sana mga mahal kong mga kapatid, no, ay sa aking ibinabahagi tungkol sa pananampalataya, magsipagtibay ang bawat isa sa atin. Sapagkat ang tunay, no, ngayon, kasi hanggang ngayon nandiyan pa rin yung mga pagtalo-talo sa mga release na yan, sa mga commodities na yan, andyan pa rin yung pagtalo-talo. Ito tatapatin ko kayong lahat. Marami tayong mga kapatid na mga bankers dito, bankers doon, pero ngunit subalit datapat, no? Kumusta ang mga kalamnan? Kumusta ang mga sikmura, mga mahal kong kapatid? Sapagkat behind of it ng inyong mga hinahawakan ay meron pang tinatawag dyan, the top secret cloak secrecy, no? Nawa sa kuko ng agila, no? Tayong lahat ay makalaya. Bakit? May words ng sa kuko ng agila. Na? Sa kuko ng agila, nawa tayong lahat ay makalaya. No? Alam nyo mga mahal kong kapatid, napakabigat ng na ito regarding sa kuko ng agila or regarding sa agila. Dahil katulad ng sinasabi ko sa inyo, nung ako ay ging training ng Kuya Emmanuel, maging ang aba ninyong lingkod ay na-amaze dahil para akong bata na iniwanan ako ng isang babasahin tungkol sa agila, sa lion at sa iba pang tungkol sa mga kahayupan. At ito pala ay may kinalaman sa pag-uugali ng mga tao. Karakter ng tao at mismo ang tao. Kaya minsan pag nagagalit ang mga nanay, hayop kang bata ka. Ibig sabihin, hayop kang bata ka. Maski yung mga mag-asawa, minsan pag nagagalit ang bawat, hayop ka! No? Ganun, no? So, tibayan, no, ang mga pananampalataya ng bawat isa. Sapagkat patuloy yan, mga kapatid. Let's shake it and let's see who is rattle and roll, no? Marami, no? Maging ang aba ninyong lingkod, no? Maging ang aba ninyong lingkod ay hanggang kahuli-hulihan, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. No? Maraming salamat na lang sa mga tao na tumutulong sa akin. Nagkulang man ako sa aking obligasyon sa inyo, hindi nangangahulugan na kayo ay tinalikuran, kayo ay kinalimutan. Bilang tao sa mundong ibabaw na ito ay nauunawaan kayo, pero wala pong scammer na nag-i-FB live at nagsasabi kung nasan siya. Nagkulang man ang aba ninyong lingkod, ngunit subalit datapat, hinihingi ko at pinapanalangin ko sa Panginoon na lahat ng mga kabuhayan ninyo ay pagpalain at hindi lang silidimin ang matulungan ninyo. Tomorrow is February 19, that is my natal day, that is my birthday, no? That is my birthday, kaarawan ko yan, February 19. Sabi ng butiki, oo. No? So, hinihingi ko, lalo na doon sa mga tao na nakatulong sa akin, na ang inyong mga kabuhayan ay pagpalain, iligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na sa mga tao na hindi magandang isipan. Dahil sa pagkakataon na ito, sa mga senaryo na ito, hindi lahat ng ating kaharap ay masaya, no? Para sa tagumpay ng bawat isa, at hindi lahat ng tao ay ating nakakasalamuha ay masaya para sa iyong tagumpay. Kaya maraming mga pangyayari ngayon, so dalangin ko at inihingi ko sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan para sa birthday. Actually, lagi naman tayo nananalangin, pero parang pabor ba na sa birthday ko lahat ng mga tumutulong sa akin, iligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, bigyan ng magandang or bigyan ng kalakasan, bigyan ng kalakasang physical, mental, higit sa lahat kalakasang espiritual. Katulad ng sinasabi ko, ang aba ninyong lingkod nanahimik bigla ito dahil merong pinaghahandaan ito
para sa na po kayo tumawag, no? Para sa araw ng mga kaarawan, no? May magagawa tayo para sa ating kapwa dahil sa araw o sa kaarawan ng mga araw, lilitaw at lilitaw ang buong katotohanan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Nawa, no? Nawa mga kapatid ay wag tayong mawala ng pag-asa. Keep it strong sa lahat ng ating mga pananampalataya. Maraming salamat kay Yang Hamang. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Lidimin. Watching from Sabak, Cotabalo. Maraming salamat sa inyo mga mahal kong kapatid. Maraming salamat kay Ma'am Malu Gabaldon. Have a blessed Sunday, kapatid Lidimin. God bless you. Salamat po. Kay Ma'am Ima Labiso, morning ma'am. Have a blessed Sunday. Maraming salamat sa inyo, kapatid. Kay Arlene Gako, kay Rumelin Alacar, kay Sir Bobby, kay Ma'am Trinidad Bangloy, kay kapatid na Ruth Barangay, kay Ramon Pataksil, kay Jurian, no, Bahi, kumusta naman mo dira, kapatid, no? Kumusta si Bishop, no? Kumusta kamuntanan? Kay Claire D. Winner, maraming salamat, kapatid. Kay Sotero Sali, kay Claire D. Winner. Tama, madaming scammers ng kaluluwa talaga. Ikaw, Miss Limin, musta ka din? Bakit nag-Muslim ka ata natapos Bible na share mo? Itapik mo pa about pananampalatay. Can you serve to master? Kapatid, gusto kong liliwanagin sa inyo, no? The Muslim and the Christian ay hindi pinag-uusapan. Yes, the vice versa tayo kasi parang ganito lang yun, kapatid eh. Kung ikaw ay mayroon kang bisita, no? Alam mo na ang kapatid mo ay isang Muslim. Bakit mo siya hahainan ng bawal sa kanila? Katulad ng sinasabi ko, no? Isang sample lang yan. So, maghain tayo ng isang pagkain na pari-parihong makakain. Katulad ng aking ginagawa. Dahil ang aking mensahe, kapatid na Claire the Winner, yung tanong mo ay sasagutin ko. Nag-share ako ng Bible, but why I am wearing this? Kahit sino po pwede mag-wearing nito, kahit ikaw, no? Kahit ikaw ay nakikita ko na mayroon kang sinusuot na gay, but I never question you. Ang importante dito, yung sinasabi ko, mag-Christian ka man, or ma-Muslim ka, dahil noong unang kapanahunan ang ating mga propeta ay hindi po namimili yan kung sino ang ihahayagan, bagkos kung sino po ang nakikinig ng mensahe. Yun po ang aking sagot dyan, kapatid na Claire the Winner, no? Wala tayo, kasi nasa Bible yan, kung ang inyo lamang pagsisilbihan ay yung gusto ninyo, hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay pangkalahatan. Nagbabahagi tayo to keep strong our pananampalataya, even you are the Christian or even you are the Muslim. Kasi iisa lang ang pinaka-Diyos ng lumalang sa ating lahat. Yan ay ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Yan po ang sagot ko sa iyo, mahal na kapatid na Claire the Winner, no? Dahil maging ikaw ay mayroon kang mga video that you are wearing like this. Hindi naman ibig sabihin yan, mahal na kapatid, dahil ang aba ninyong lingkod ay nagkaroon man ng partner ng Muslim. Hindi ibig sabihin yan, no? Na hindi ibig sabihin yan na hindi ko na kailangan bahagian ang ating mga kapatid na mga Christian, dahil ang aking ibinabahagi ay hindi lang po yan para sa Christian, hindi lang po yan para sa mga Muslim, kundi pangkalahatan po yan. At yan ay nasa mga nakinig kung susundin nila or makikinig sila sa paalala. Dahil ang aking paghahayag ay hindi po ako nanghihikayat ng religion, ng sikta, ng organization, any foundation. Dahil maging, no, sa Christian, maging si Jesus Christ ay hindi siya pumarito para sa religion. Ngunit subalit datapat, pumarito man siya at sinugo man siya para sa relasyon ng ating nag-iisang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Yan po ang aking mensahe. Kaya nga po, nandito maliwanag ang tungkol sa pananampalataya.
no? So, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. So maraming salamat sa lahat-lahat. Sino pa? Kay Marvin Collado Montemayor, kapatid, tibayan mo ang iyong loob. Alalahanin mo sa kabila ng lahat ng iyong mga naranasan ay the more na malalagpasan mo ang nararanasan, ay the more na magkaroon ka ng reward sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi sa akin. Ngunit subalit datapwat, dapat maramdaman ng bawat isa na may mga tao man nag-look down sa atin, pilit tayong binabagsak, hinahatak pababa, ngunit subalit datapwat, katulad baga ng aba ninyong lingkod, alam ninyo yan na mga sumusubaybay sa akin. Hinamak, scammer, international terorista, bla bla bla, sinungaling, bla bla bla. Pero nasaan ang mga taong nang hamak? Sila ang na-KMGS, no? Sila ang na-KMGS. Sila ngayon, no? Kaya yung salita ng aba ninyong lingkod, yan ay tabak para sa inyo, no? Sa Book of Revelation, mababasa niyo tungkol sa pagkain na mapait. Ito ay tumutukoy sa mensahe, no? Kasi ang aba ninyong lingkod, direktahan, nakakapagbitaw man ito ng masasakit para sa nakikinig sa iba, ay hindi po yan para sa kapahamakan ninyo. Yan po ay para sa pagpapaalala ninyo na hindi po kayo mapahamak, no? Regarding sa mga commodities, alam niyo yan, lahat yan ay binabahagi ko na sa inyo. At regarding dito sa mga nangyayari sa mga politiko, asahan ninyo yung sinasabi ko, hindi ko pinapangunan, hindi ko pinagyayabang Ngunit sabalit datapwat, isa lang ang pinakaminsahe. Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang mapagyari at magtatakda sa lahat ng bagay. Ano man ang pagpaplano ng tao, siya pa rin ang mapagyari at magtatakda ng lahat ng bagay. At gusto kong ipaalala, no, sa mga politiko na nag-away-away dyan, basahin ninyo sa Book of Kawikaan. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan ang mga descendants nito o tagapagmana sapagkat ibabalik din yan sa kanila. Pangako ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan yan. Mabuhay din, no? Maraming salamat sa nagmumula sa 12 tribes, no? Maraming salamat sa inyo. Unti-unti na silang nag-connect, no? Cordillera, magsipaghanda ang lahat dyan, no? Magsipaghanda dahil sana malagpasan natin lahat, no? Malagpasan at magtutulungan pa rin tayo, no? Ito ay bahagi lamang na mahal tayo ng Diyos at pinapaalalahanan pa niya tayo, no? Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang bawat isa ay magsisi sa ating mga kasalanan, no? Maging ang aba ninyong lingkod ay hindi ito perpekto, no? Nagbabahagi man ako sa inyo ng kanyang salita, ay hindi po ako perpektong tao. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo. Mayroong mga negative din na ugali, no? Yan ang aba ninyong lingkod ay aminado diyan, no? May mga negative din na pag-uugali, no? Pero yung negative na yan, sinisigurado ko sa inyo, it turns to positive equals balance. Sana maramdaman at makita niyo yan. Magsipag-ingat ang bawat isa dahil marami mga mahal kong kapatid. Ang aking pananahimik, marami pang magaganap. Ngunit sa balit datapwat ang aking pananahimik bigla ay hindi nanganghulugan na nag-enjoy ako sa sarili ko, ngunit may malaking pinagandaan. Sa lahat ng mga kapatid, no, na naniniwala, nag-join, no, sa Maharlika Kingdom, the Sulu Empire, no, ito kasi, marami kasing mga copycat, kaya yung mga one of the top secret, yung mga top secret talaga, ay hindi ko na masyadong binabahagi. At yan ay pinaghahandaan na lang namin para sa araw ng mga kaarawan ay may maitulong ang aba ninyong lingkod sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil yun ang tunay na kayamanan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo at magandang umaga sa ating lahat. Mayroon pa akong gustong sasabihin pero ito pala, sa lahat ng may mga karanasan
na mga dinaramdam, no? Kung nandiyan kayo sa Luzon, pumunta kayo kay kapatid Rani Bautista, no? At saka kay Pastor Leonides, no? Sila ay masabi ko na pinagkalooban ng karunungan ng Panginoon para manggamot. Kasi iba-iba kasi tayong ibinigay sa atin ng kakayanan. Pagdating dito sa mga naguguluhan sa kanilang mga sarili at hindi maiintindihan kung anong espiritu sila, gusto nilang malaman ang kanilang sarili, kung sino sila, kasi marami yan ngayon, ano ba sila sa mundong ibabaw nito, sino ba sila, pwede kayong kumonsulta kay Inang Nini Lumataw Lios, no? Kang Inang Nini Lumataw Lios, sapagkat siya ang tinatawag kong spirit genealogist, no? Na ito'y kanyang masusundan kung ano ba talaga ang pinagmulan mo at bakit may mga tao na ang pag-uugali kahit sa magkakapatid ay iba-iba ang pag-uugali. Dahil may kinalaman yan sa mga espiritu na nagnanahan sa bawat isa sa atin. Okay? So, mga mahal kong kapatid, maraming salamat. Kapatid na Hadjula Amilasan, thank you so much, kapatid. Maraming salamat sa iyo, kapatid, no? Kay kapatid na Ogfel Pipo is watching, no? Miss Lidimin, maayong morning, Sadmas, maayong morning, no? Maayong morning kay Concepcion Gakuma Kanyeda, no? Daghan kay salamat sa inyo. No? Daghan kay salamat sa inyong tanan, no? At abangan ang mga susunod na mga susunod. Depende yan kung anong kaloob ng leading ng Holy Spirit para ibahagi sa inyo, no? So, isang mapagpalang, magandang umaga po sa ating lahat.